It's our communion Sunday. Good to see you again, of course, because every first Sunday of the month, we are always fully packed. Because we are used to be traditionally did that before. O nga, naanda na ito ba basta Domingo kay mag-communion, naagit ang tanan. But praise the Lord, we came here today with excitement again to hear the word. Amen. Not for any other reason. We came because we love the Lord and we want to worship Him. Muna, mga igsoon. Karong buntag, magahiskot kita o usa ka butanga. I don't think if nakasgot na ko ani, but I think this is the first time nga model ko ani nga butang. Importante mo kay ni siya in relation to our covenant with God, no? So in Judges chapter 2 verses 11 and 12, and I will also read Jeremiah 31 verse 32. That is where we are going to base our message this morning. Then the sons of Israel did evil in the sight of the Lord and served the Baals. Ang uban mo basa na Baal. Okay? But actually, it is pronounced as Baals. Basta double A gani mo na siya i-pronounce na ito nga prolong A. And they forsook the Lord, the God of their fathers, who had brought them out of the land of Egypt, and followed other gods from among the gods of the peoples who were around them, and bowed themselves down to them. Thus they provoked the Lord to anger. And verse 13, so they forsook the Lord, and served Baal and the Ashtaroth. In Jeremiah, it says there, not like the covenant which I made with their fathers in the day I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt, my covenant which they broke, although I was a husband to them, declares the Lord. Hallelujah. You know, kung imong isummarize, tanaw na ito ang mga mensahe gina-istorya sa verses, mga igsuon, masabta nato na siyang gitawag natong unfaithfulness. Unfaithfulness in the side of God's people, no? Ug ang unfaithfulness kabalo ba mo nga ang unfaithfulness sa Bisaya unsa man pagkadili matinud-anon. Everybody say that. Pagkadili matinud-anon. And another Cebuano word used for that is pagluib, which is, you know, is more harsh word. Pagluib, labi na ikatulo, pagbudhi. Oh, mauna siya ang interpretation or translation sa Cebuano kanang word nga unfaithfulness. Now, in the Bible, unfaithfulness means breaking a promise, a trust, or a loyalty. It mainly means turning away from God through idolatry or sin and breaking commandments to people like a spouse. Oh, ana na siya. Nagpasabot nga ang pagkadili matinud-anon, nagpasabot kini sa dili pagtuman sa usa ka saad, dili pagsunod sa pagsalig o sa dili maunungon. O kini nagapasabot sa pagbiya o pagtalikod nato ngadto sa Ginoo aron atong alagaran ang lain nga Dios, or kita musangko sa pagpakasala o dili nato tumanon ang mga sugo sama, of course, sa mga tao nga wala nagmatinud-anon sa ilang mga kapikas kinabuhi. So unfaithfulness is more used, no? Nagamit kini in terms of relationship between the husband and the wife. Spiritually, okay? Spiritually, sa pag-alaga nato si Ginoo in terms of our covenant with God, gigamit ni siya nga word aron kita hatagan og pasidaan nga kinahanglan gyud atong likayan ni kun ang mga tao wa kalikay sa tawhanon nga relasyon kinahanglan likayan usab nato ni
sa atong relasyon ngadto sa Dios lubos ang tanan. Because we will be in danger, no? Adunay kakuyaw when we are becoming unfaithful to God. Mao na karong buntag ato nang hisgutan ang mensahe about evading from being unfaithful in our covenant. Paglikay sa pagkahimong dili matinud-anon sa atong pakigsaad. O ang atong unahon pagtuon, mao ang pagtandi, the analogy used in order to evade unfaithfulness. Ang pagtandi nga gigamit aron makalikay kita sa pagkadili matinud-anon. Isaiah 54 verse 5. For your husband is your maker. Kayang imong bana mao ang imong magbubuhat, whose name is the Lord of hosts. And your Redeemer is the Holy One of Israel, who is called the God of all the earth. Not like the covenant which I made with their fathers in the day I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt, my covenant which they broke, although I was a husband to them, declares the Lord. Ako sa pasabot, mag-isutag analogy, nagpasabot na siya o kanang comparison, that there is something used as a comparison aron ipasabot ang usa ka mensahe or idea nga gusto nga ipasabot sa pulong sa Ginoo. So karon natay analogy karon ngay gamit. So kung mabantayan ninyo, this is the first analogy used. God is like a husband to us. Ang Ginoo sama siya sa usa ka bana alang nato. Imagine that. Kung imo madantayan, katong mga verse nga gi-plus nato sa atong screen ganina, God repeatedly say, I am your husband, your maker. Sa Jeremiah, ingon pa siya, although I was a husband to them, declares the Lord. So God is likening, that is the analogy now, the comparison used in the Bible, that God Himself is comparing Himself to a husband. Alang nato. Nagasilbi siya ang Dios nga ingon nga atong bana. Kita mo iyang asawa, the church, of course. The bride of Christ. Now, atong sabto na. Nganong gigamit pa ni sa Ginoo nga term para sa iyang kaugalingon? The word husband, kanang word nga bana diya, nagahulagway sa usa ka suod, may gugmaon og nagagapos nga relasyon sa Dios uban sa iyang mga katawhan ilabi na sa Israel. Nga ang Dios ingon nga siya Ginoo, nagahimo o nagabuhat siya, nagadumala siya kanato. Dili ingon nga magmamando og usa nga diin nagaporsigi sa pagtuman nato sa pulong sa Ginoo, apan usa siya ka gitawag natong devoted partner. Mao nang tawag sa English, devoted partner, nga diin nagaamuma nato, nagapanalipod nato, ug sa lalum nga paagi nahigugma sa iyang mga katawhan sama sa usa ka kapikas sa kinabuhi. So, when the Lord likened Himself to a husband, sa diyang gipakasama sa Ginoo kaugalingon sa usa ka bana, iya lamang ginapadayag, ginapasabot sa iyang mga katawhan nga kung unsa man ang rule sa bana sa iyang asawa ngadto sa iyang mga anak, maupod mas labaw na ang Ginoo mao iyang ginahimo alang kanato nga iyang mga katawhan. So tungod ni ana nga relationship, diha nato makita nga kinahanglan gyud natong likayan ang gitawag natong pagkadili matinud-anon ngadto sa Dios nganuman, nagsilbi nga siya mao ang atong bana. And that is why unfaithfulness is of course to be avoided. Kanang pagkadili matinud-anon nganuman, my God, my maker, ingon pa siya, is my husband.
Siluso ra ba ng atong bana? Ha? Kainumdum mo? That ingon sa Ginoo mismo, ingon sa, I am a jealous God. Oh, kinahanglan gyud tang magmatinud-anon niya kay siluso ra ba ang Dios? Second analogy, in Ephesians 5:31, it said, for this reason, a man shall leave his father and mother and shall cleave unto his wife, and they will be joined to his wife, and he will be joined to his wife, and the two shall become one flesh. Another verse in 32, he said, this mystery is great, but I am speaking with reference to Christ and the church. Karon, first, it was a marriage. Kanang kalibutanon nga kasal, may gisgutan una sa 31. But in 32 now, naanay gitawag natong spiritual marriage nga gisgutan about Christ and the church. And that is the second analogy there. God likened our relationship to marriage. Gipakasama sa Ginoo ang atong relasyon. Ha? Ngadto sa Ginoo ingon sa usa ka kaminyoon. It is like a bird. Mo nang giniingon si Paul, this mystery is great. There is mystery behind, of course, the worldly marriage that is happening. Why? Because there is a spiritual message behind it. According to Paul, that there is a mystery that is in reference with Christ and the church. Na kung gipakasama kanang word nga liken, nagpasabot lamang nga gitandi o mao kini ang paagi sa pagtandi sa duha ka butang o pagpakita sa ilang pagkasulo-sama. So unsa may gitandi ani karon sa Ginoo nga ang atong relasyon sama sa usa ka kaminyoon. It means pointing out that a person or thing is like another. Okay? God compares His covenant with Israel. Iyang gitandi, ang Ginoo nagtandi sa iyang pakigsaad ngadto sa Israel, ingon sa usa ka kaminyoon. O di lamang ang Israel apilta. Because we are now in the New Testament church, as a church. We are the spiritual Israel. So, sama nga ang usa ka bana na higugma o nagatagana sa iyang asawa, sa iyang kapikas kinabuhi, ang Dios mao'y nagluwas nato sama sa pagluwas niya sa Israel gikan sa pagkaulipon sa sala or ngadto sa Ehipto unya. Kung imong makita, giamuma sa Dios ang iyang makatawhan. In the Old Testament, o hangtod karon ginaamuma puta sa Ginoo. Nganuman, because our relationship with God is like a marriage. If, of course, our relationship then, covenant relationship, sama sa kaminyoon, faithfulness is really required. That the husband must be faithful to his wife, and the wife must be faithful to her husband. Mawag na siya, no? Magitawag nato ng reciprocity again. Nga kinahanglan ang faithfulness, nga likayan gyud ang unfaithfulness. Why? Because our relationship with God is just like a marriage. Tungod sa kasuko sa Ginoo, you know, nasuko man ang Ginoo kay lagi nahimong unfaithful ang mga Israelinon kaniya. Naghimo gid siya og gatawag natong living illustration or practical illustration. In the time of prophet Hosea, in the time of prophet Hosea, iyang gisugo si prophet Hosea nga nangita siya usa ka asawa nga diin usa ka harlot, a prostitute. Right. Gipapangita niya si Hosea og nakakita siya kang Gomer. Unya iyang gipasangasawa si Gomer nga usa ka prostitute. But the Israelites, of course, understood. And prophet Hosea related to them
that this is what is happening to you now. Nga naman, because Gomer is a picture of an unfaithful wife, ug tungod ni ini ginapakita sa Ginoo ngadto sa iyang katawhan that unfaithfulness is not pleasing in the sight of God. So mo nang kinahanglan gyud tam likay. Everybody say kinahanglan atong likayan ang pagkadili matinud-anon ngadto sa Dios. Because unfaithfulness is pagbudhi. Unsa pa tong usa? Ha? Pagluib o pagbudhi. Grabe nga word, no? So that's why we need really to evade from being unfaithful, especially to God. We are going to see the usual cause of serving with unfaithfulness. Unsa may kasagarang hinungdan nganong mag-alagad man ta. First, sa kalibutan sa banog asawa, nganong sa may usual cause of serving with unfaithfulness to God. Secondly, now, there are some causes here nga atong isgutan, according to what the Bible is saying. In Exodus 32 verse 8, ingon siya, they have quickly turned aside from the way which I commanded them. They have made for themselves a molten calf and have worshipped it and have sacrificed to it and said, this is our God, O Israel, who brought you up from the land of Egypt. Kabalo mo unsay unang cause? The cause of being unfaithful to God is replacing God with an idol. Pagpuli sa Ginoo sa usa ka Dios. Ibalik na to unya to ha, itong istoryahon to, but we will define some words, important words. Now the word replacing, kung maingon ikaw nga gipulihan, it means taking the place of something else. Nagpasabot nga kung maingon ikaw nga pulihan, nagbutang ikaw, adunay usa ka butang nga imong gibutang sa dapit sa usa ka butang. Moadto ta sa Dios. Karon when they replace God with an idol, ilang gibutangan, ilang gipulihan ang buhi nga Dios sa usa lamang himo nga Dios ug siya na mao ang ilang gisimba. Idol is not to be understood purely nga kanang mga estatwara. No, mga dibultora, no. Daghang idol, no. Kay ngano, kung makita nimo manggod sa kalibutan, kada mga vlogger, gihimo na lang ekspresyon, idol, di ba? Idol. Pero di na maayo nga word. Naon sa mangguinay tabo. The word idol there is gidefine kini nga any physical object or false god or concept that is worshipped, trusted, or given a place of ultimate devotion instead of the true God. Kanang Dios nga giingon diya, usa kini kakalibutanon nga butang, mini nga Dios, or usa ka pangunahuna, or teolohiya, nga diin imong gisimba inay sa buhi nga Dios. Imong gisaligan o giatagan sa imong tiunay nga debosyon inay ngadto sa tinuod nga Dios. Of course, appeal ni siya ang mga carved statues, kanang gikulit nga mga Diyos. Ang idol can refer to material wealth. Kanang imong bahandi nga material. Ngano man, kung imong gipuli ng imong bahandi sa imong kasing-kasing, sa imong gugma, gipuli nimo ang gugma nimo sa Dios, gipulihan nimo sa imong gugma, sa imong bahandi, kana, that is an idol, this Dios. Or, ingon siya, personal ambitions, kanang tanan nimong personal nga pangandoy,
ambisyon nimo sa imong kinabuhi, mahimo na nimong Dios that take God's place in a person's heart. Oh. In short, anything, bisag unsang butang nga imong gipuli sa Dios sulod sa imong kasing-kasing sa gigugma nimo, ang imong paghigugma, imong giili sa paghigugma nimo sa Dios, imong gipulihan, paghigugma nimo sa imong bahandi, sa imong pangandoy, sa imong bisyo, tanan. Kana siya nahimo nimo ng idol. Kari karon, mobalik ka sa tong verse nga kitang basa ganina. Kung imong tan-awon, if you can remember, kani nga butang o kani nga verse, ginasulti ni the time nga naglawig ang mga Israelitas ngadto sa kamingawan. Can you still remember nga si Aaron nga pare nga igsoon ni Moises? Samtang si Moises na sa bukid sa Sinai, nakigsulti sa tinuod nga Dios. Nadugay man nilungtad man og 40 days and 40 nights siya dito sa bukid sa Sinai talking with God, and then gilaay ang mga katawhan sa Ginoo. They decided to build another God. O sa iyang gihimo, si Aaron nga pare nga igsuon, pangkulikta niya itong mga ariyos, mga necklace nga mga bulawan, ilang gimong. And then, gihimo nilang estatwa sa usa ka bulawan nga baka. And after that, they put it, of course, in a high level, and then they worship the golden cow. Iglan ng kana? That is what replacing God. Nga naman, niingon manggani sila, kani mao ang nagluwas namo gikan sa Ehipto. Mao nang giingon diha, dali ra kayo, sila nitalikod sa kalit. Sa usa ka dalan sa mga gipangsugo nako, ilang naghimo silang kaugalingon og usa ka linilok nga baka, og ilang gisimba, naghalad sila ni ini og niingon sila, mao ni among Dios o Israel nga nagdala kanamo gikan sa yuta sa Ehipto. Mao ba God? No. Unsa may gahom atong bulawan nga baka nga magluwas nila. Kana ba kanang naunaan na lang unta, no? Kita po dusahay, daghan ka itag ginapuli sa atong kinabuhi. Hinumduman nato ang Dios ra gyud nga tinuod mo ay nagluwas nato. Dili atong bahandi, dili atong talento, dili atong bisyo, dili atong pangandoy may nagluwas nato. Ang Dios mo oy nagluwas nato. Di nato pulihan ang Ginoo sa usa ka idol, sa usa ka laing Dios sa atong kasing-kasing. Why? Because when we replace that in our heart, you are so to be called what? Kung imong pulihan ang Dios sa imong kasing-kasing, unsay tawag sa imo, ha? Unfaithful. Maura sa kaminyoon, di ba? Pulihan nimo imong kapikas kinabuhi ug lain, you are unfaithful. That's why the Bible is saying that God is compared to a husband to us. No niya imo mang gipulihan, so nahimo na kang unfaithful, and because you are unfaithful, di na ka matinud-anon, nagbudhi na ka, sa to nagluib na ka sa Ginoo. You see? So this is the first. Now, ikaduha nga hinungdan, nganong makaalagad man tauban sa dili pagkamatinud-anon. In Judges 2:11, it says there, then the sons of Israel did evil in the sight of the Lord and served the Baal. Ikaduha nga hinungdan, nganong musangko tausay sa atong pagkadili matinud-anon is doing evil in God's sight. Ingon sa Judges, niya ang mga anak sa Israel naghimo og dautan sa pananaw sa Dios o nag-alagad sila sa mga
Baal. Doing evil. Pagbuhat og dautan. Unsa nang word pagbuhat og dautan? So nagkahulugan nga ang makatawan sa Ginoo mitalikod gikan sa buhi nga Dios ug ilang gisimba ang mga mini nga mga Dios ilang gibungkag or ilang wala nila gituman ang pakigsaad nga ilang gihimo uban sa Dios o nakalimot sila kung kinsay mitabang kanila. Ingon and forget all the help He gave them. Mo na. Sa dihang maghimog dautan ang usa ka anak sa Dios, makalimot na ta sa kaayo sa Ginoo nato, no? No man nagihimo, no? Sa mga Israelitas, and because of that they become unfaithful to God. Mao po na sa Kristohanon. Kita pag-ingon man gud nato sa Ginoo, yes Lord, I will accept you as my Lord and Savior. I will serve you, Lord. Mualagad ko nimo Ginoo. Mura tag gikasal sa Ginoo. We have committed our life to God. He served as our husband. And now, miabot ang panahon, ato man siyang gipulihan, naghimo man tag dautan, so, mo na, we are unfaithful. Katulo, sa Judges chapter 2 verse 12, ingon siya, and they forsook the Lord, the God of their fathers who had brought them out of the land of Egypt, and followed other gods from among the gods of the peoples who were around them, and bowed themselves down to them. Thus they provoked the Lord to anger. 13. So they forsook the Lord and served Baal and the Ashtaroth. Ikatulong nga cause sa unfaithfulness is forsaking God to serve other gods. Pagbiya sa Dios nga tinuod o mag-alagad sa mga Diyos. What is forsaking? It means, nini particularly, nga ang mga Israelinon, mitalikod, mibiya. Mibiya, ilang gibiyaan, o ilang wala nila gituman, uban sa pagkamaunungon ang ilang relasyon sa Ginoo, ingon nga doon na sila ipakigsaad sa Dios. Inay nga unta, magpabilin sila nga matinud-anon sa Ginoo, nga nagluwas kanila gikan sa Ehipto, ilang gipili nga mupalayo sa Dios nga buhi, ug ilang ihatag ang ilang pagsimba ngadto sa mga Diyos. So ingon ani man gud ang mga kung inyong makita diha na ay Baal, na ay Ashtaroth, na man gud dito sa ilang yuta nga giadtuan man gud. Gipasidanaan sila sa daan sa Ginoo nga dili sila magsimba sa mga Diyos sa mga Kanaanhon. Kay dito sa Canaan, ang mga Kanaanhon, the Canaanites were fond of worshiping God. Daghang kayong estatwa Diyos sa bukid, ilang gihimuan dito, gitawag nilang mga Ashtaroth. Naay mga Baal, mga bato nga ilang gililok, ilang gimold. And then, gibuhatan nilang mga naw, mga ngilad ra mga naw, murag mga monster tanawon, kung imo tanaw sa mga picture. But they worship it. Ilang gisimba sila. Gipulihan nila ang buhi nga Ginoo nga maoy ilang gialagaran. Mao na siya. Mao to akong giingon nga kung pulihan nato ang Ginoo, kinsay atong alagaran, kalimtan na nato ang Ginoo, no? Mao bitaw nga is alarming usahay. Dili nato pulihan ang atong pagsimba sa Dios sa mga butang nga atong gusto nga buhaton. Maglulinghayaw adlaw sa pagsimba, no? Bisag asa rata makaplagan, kinahanglan makit-an kita sa Ginoo na ata sa simbahan nagasimba sa Ginoo. Amen. Kay kung imong pulihan ang Ginoo, you are becoming unfaithful to your God. Nahimo kang dili matinud-anon sa imong Dios nga unsa?
Nagpanalangin nimo, naghatag nimo kinabuhi, naghatag kanimo talento, naghatag kanimo sa bahandi, tanan nga naa nimo ron, gikan na tanan sa Dios. Ug takos angayan nga lagaran gyud ang Ginoo. Labi na sa panahon sa adlaw sa pagsimba nato sa Dios. Amen. Hallelujah. Di ta mapulan og balik-balik sa simbahan kay ang Dios wa pud na sa pagpanalangin nato mga igsoon. Hinumduman nato na. Why? Kung makita sa Ginoo ang pagkadili nato matinud-anon niya, kausara yung pitik sa Ginoo. You know? You can never take hold sa power sa Ginoo. Di nato mapugngan ang Dios sa buot niyang buhaton because He is our God. Mao na siya mga igsoon nga magbantay gyud ta that we will remain faithful to God because God is always faithful to us. Amen. Kada bang kunaw-naw na to kanun ang Ginoo. Di ko mabuhi kung wa ang Ginoo, no? Wa yung kwarta kung di pang Ginoo naghatag na ako gahom sa pag-angkon og bahandi. Wa yung talento. Di ko kabalo mo gitara. Di ko kabalo mo, musong leader. Di ko kabalo musayaw. Di ko kabalo magtambourine if not because of God. Di ko kabalo magbasketball kung wala ang Ginoo. Di ko kabalo mo kanta kung wala ang Ginoo. Amen! Mao nga, we need to be careful. We need to be faithful to God. That we need to serve God, the living God, who give us everything in our lives. Amen. Makita nimo kanunay when God mentioned unfaithfulness in His people, from His people. Maghisgot na gani og unfaithfulness sa iyang makatawhan sa Bible. Makita nimo ang musunod ana ang kasuko sa Dios, the wrath, the anger of God. That means to say, nga kung ang iyang katawhan mahimong unfaithful, masuko gyud ang Dios. Remember that? Masuko gyud ang Dios when we are unfaithful to Him. Mo na nga kung naay disiplina nga moabot nato, di na ta matinga. Hunaon nato asa tanagkulang sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Amen. Now, 2 Timothy chapter 4 verse 10. Another cause of unfaithfulness, ingon siya, 2 Timothy 4:10, he said, "For Demas, having loved this present world, has deserted me and gone into Thessalonica. Crescens has gone to Galatia, Titus to Dalmatia." Gusto na ako mabantayan ninyo ng word niya, for Demas. Ato man yung ginaisgutan niya. I think I mentioned him last time. For Demas, having loved this present world, has deserted me. Binisayo na to na. Kay si Demas, tungod sa iyang paghigugma ni ini nga kalibutan, gibiyaan ko niya. O miadto siya sa Thessalonica. Ako na ipasabot sa inyo, masabtan ninyo na. But the fourth cause of being unfaithful, of course, is loving the world more than God. Paghigugma sa Ginoo, o paghigugma sa kalibutan, labaw pa sa Dios. Kana, mo to si Demas, no? Si Demas, kabalo ba mo, usa na siya kauban ni Paul sa iyang missionary journey. When he opened churches, Demas was always with him. Pero kay si Demas lagi, nabalhin iyang paghigugma, ni ining kalibutana, nibiya siya kang Paul. When you say loving the world means turning away from your Christian duty to chase earthly safety, comfort, and self-preservation instead of standing firm in Christ. So kung iyong ka nga, naghigugma ka sa kalibutan, nagpasabot nga ikaw,
mubiya sa imong Kristohanon nga katungdanan, buluhaton, aron imong kabuton ang mga kalibutanon nga mga kalipay, no? Mga kalibutanon nga mga butang nga imong gipangandoy, inay nga ikaw magbarog nga lig-on diha kang Kristo. Naggahulagway kini sa usa ka tawo nga diin, iyang gipili ang mga temporaryong mga butang kaysa mga butang nga walay katapusan. Oh, mo na siya. Mo nang giingon sa Ginoo, seek ye first the kingdom of God. You know, when you are becoming unfaithful to God, kung mahimo kang dili matinud-anon tubangan sa Ginoo, mo nang giingon nato sa term nga backslider. Kanang mga backslider maigsoon, gitawag nga backslider, mubalik na sila sa ilang gigikanan sa kalibutan, sa ilang bisyo nga numan, gipulihan nila ang ilang kasing-kasing, ang gugma nila sa Dios sa mga butang nga diin ila ng utang nabiyaan. Mahinugon man gyud sila sa ilang gibiyaan nga mga butang. So mubalik, so ilang gipulihan ni ilang gugma sa Ginoo. So mura sila usa ka mabudhion, nagbudhi sila, wa sila magmatinud-anon sa ilang pagpangalagad nga to sa Ginoo. A believer who is in that situation is filled with the so-called unfaithfulness. And I hope that today we are enlightened of that, no? Makita nato atong kaugalingon, no? Makita nato atong kaugalingon at sa atong kulang. Ayaw mo kasuko, nako, kasuki ang pulong sa Ginoo. No? Nakatawa ko rong bag-o ba kay naay nasuko ang pastora. Nilib siya sa group chat. Nakatawa lang ko sa kong kagalingon, yun siya. Ngano niliban ka sa group chat, kakong chat ba yun siya, nasuko ka na ako. Tingala ko nga nawa siya niya maning sumbong siya sa kaubanan na mo sa group chat, tingon siya, nasuko ko kang Sergio. Ah, grabe. Tigyon na yung suko, adi ay. So, nakakatawa ko because ang iyang pagkasuko, dili angay ikasuko. Ako siyang hiyatagan og direction, unsay buhaton niya, di man mo patuo, inkunaday pasturang masuko sa iyang dio. Alright. So we will go to the third part, the biblical way of evading from unfaithfulness. Unsaon man nato paglikay? Ha? Unsaon nato paglikay nga di ta mahimong mabudhion or dili matinud-anon ngadto sa Ginoo? In Joshua 24:14 he said, "Now therefore fear the Lord and serve him in sincerity and truth. And put away the gods which your fathers served beyond the river and in Egypt and serve the Lord." Unang paagi nga makalikay ka sa atong pagkadili matinud-anon, we must serve the Lord with sincerity and truth. Kinanglan mo alagad ta sa Ginoo uban sa pagkamatinud-anon o sa kamatuoran. Unsa nang sincerity? In the Hebrew word, sincerity means hingpit, kumpleto, kinatibuk-an, whole, or entire. Kini nagahulagway kanang pagkamatinud-anon sa usa ka kasing-kasing nga diin sa hingpit iyang natugyan ng iyang kasing-kasing ngadto sa Ginoo ug dili sa laing butang. Meaning, nahalad na gyud nimo imong tibuok kinabuhi ngadto sa Dios. Usa kini ka nagkaulugan nga ikaw gawas nun o nagkinabuhi nga gawas nun. Gikan sa pagpakaron ingnon, gikan sa pagkamalinglahon, o gikan sa usa ka espirituhanon nga pagpakita sa gawas lamang. Where ingon siya, gipakita nimo if you are sincere, kung nga unsay makita sa outward worship, maupod ang naa sa imong sulod sa kondisyon sa imong kalag. Nagpasabot na sa sincerity. Meaning, in short, in one word, walay pagpakaroning nun. No?
So when you want to evade from unfaithfulness, ayaw pagpakaaron ingnon. Ayaw, gitawag nato na siya nga ayaw pagtakuban. No? Nga murag, dasig kay ka, and then behind it, na there is something that you are, yearning for. O na siya. Truth. Ingon man nga kinahanglan mo alagat sa ginuban sa pagkamatinud-anon o sa kamatuuran. The word truth there is meaning to say firmness, pagkalig-on, reliability, kasandigan ka, and steadfastness, dili matarog. Nagpasabot lamang nga imong naibaw-an o nag-alagad ka sa tinuod nga buhi nga Dios. Nga Dios pa sa karaan ng mga panahon, inay nga ikaw, mag-usab sa imong gialagaran sa mga butang kung unsay ginashimo sa mga tao karon o unsay ginasimba sa mga tao karon. So, si Joshua when he served the Lord, kung imong makita nimo nga giwali niya sa iyang makatawhan, kinahanglang mualaga ta sa Ginoo sa pagkamatinud-anon sa kamatuuran, ug ang iyang conclusion ninyon siya isalikway, put away the gods. Ilabay ang imong mga Diyos-Diyos nga ginaalagaran sa inyong mga mahan, ug alagari ang Dios. Ora gyud ang una. Kaduha, how can we evade from unfaithfulness? Joshua 24:15. If it is disagreeable in your sight to serve the Lord, choose for yourself today whom you will serve, whether the gods which your fathers served, which were beyond the river, or the gods of the Amorites in whose land you are living. But as for me and my house, what? We will serve the Lord. We'll make that as a declaration. But as for me, you follow after me, but as for me and my house, we will serve the Lord. So that's the second way. Makalikay to sa dili pagkamatinud-anon, ikaduha na tong buhaton, we must, of course, choose to serve the Lord alone. Atong pilion ang pag-alagad sa Ginoo lamang. Ayaw na pag-unahuna ug lain pang alagaran, no? When the word choose in Hebrew, it means to make firm, intentional decision and commit your loyalty. Kana bang tininuod na gyud ni nga imong gihimo nga desisyon, imong gitugyan ang imong pagkamaunungon sa Dios. It is not a casual preference. Kana bang hamabawra, or kanabang wither ra nga pagpili, kana bang ganahan ka karon, pilion nimo siya karon, pagkaugma din na pod. But it is an active command to pick a master to serve. Mura bang imo siyang gipili, himuon nimo siyang agalon, nga imo siyang alagaran. Mao nang ginapasabot ni Joshua. Joshua gave, of course, the freedom for the Israelites to decide kinsay ilang alagaran. So ingon siya, choose today. Pero gideclare ni Joshua, for us, ingon siya, for me and my house, we will serve the Lord. I hope that will be your declaration today. In Matthew 25:23 said, his master said to him, well done, good and faithful slave. You were faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Enter into the joy of your master. Ikatulo, paagi, so that we can evade from being unfaithful, we must remain faithful till Jesus comes. Kinahanglang magpabilintang ng matinud-anon hangtod sa pagbalik ni Jesus. Amen. So, if you can remain faithful hangtod sa pag-abot sa Ginoo pagbalik, you can evade from being unfaithful. Kay faithful ka man, no? When you say remain faithful, it means trustworthy. Kanang kasaligan ka, no? Dependable.
kasandigan ka, o ikaw sa aktibo, imong ginagamit unsay gihatag sa Ginoo nimo para sa iyaha. Ang Greek word ana mga igsuon nagpasabot o nagahulagway usa ka tawo nga diin nakapamatuod sa iyang pagkamaunungon pinaagi sa pagkahimo sa iyang kaugalingon nga kasaligan kasandigan ng iyang mga buhat o kanunay nga nagmasinugtanon. Mao na siya ang remain faithful. Kanunay nagmasinugtanon. Kung imong hinumduman si Joseph, nga anak ni Jacob, wala gid siya nahimong unfaithful sa Ginoo because when he was tempted inside the house of Potiphar, sa diyang gitintal si Joseph iyang gipili nga magpabilin nga matinud-anon ngadto sa Ginoo. He never gave up himself. He never opened the door for him to be tempted. Nga naman because he don't want to be unfaithful to God. And because of that faithfulness to God, nga iyang gipakita, Joseph was blessed throughout the history of his life. He became the savior of his people from famine and from those hunger nga gisuffer sa iyang mga kaigsuunan. Why? Because Joseph was faithful. Mo na siya maigsuon, kung inyong tanawon ng giingon sa Matthew, well done, good and faithful slave. You see, makita nimo that the people who will be welcomed by the king to enter the joy of the Lord are the people who are faithful till he comes. Makahimo ba ka nga commitment karong buntag that as you come to the table of the Lord, Lord, I want to be faithful to you, Lord. That, Lord, I want to evade from unfaithfulness to anything. Lord, I will not replace your place in my heart, Lord. Staying faithful, of course, protects our relationship to God. Kanang atong pagkamatinud-anon, nagapanalipod na siya sa atong relasyon ngadto sa Ginoo. Mao nga karong buntag, kung naman kay ginatago karon nga mga bahin sa imong kinabuhi nga nahimo kang pagkadili matinud-anon. Sulti lang na sa Ginoo karon buntag, no? Pwede nato na isulti sa Ginoo karong buntag before you come to the table of the Lord. O may ibalo ko nga ang iyang grasya kanunay manaa. Magahatag ang Dios sa iyang grasya. Aron kita makabangon sa atong pagkahulog sa unfaithfulness. Hallelujah. Shall we all rise? Praise the Lord. Karong adlaw maigsuon, na po tayo covenant meal. Magbahin-bahin na po ta sa simbolo sa lawas ug dugo ni Kristo. And this is all the symbols of the body and the blood of our Savior in order to prove to us that He is faithful until death. Naghimong na matinud-anon siya ngadto sa iyang kamatayon because gusto niya nga maluwas ta. So as we come to the table of the Lord karong buntag, I hope that you yourself in your seats, samtang mag-aampo ko, just a whisper to your Lord, na si Jesus, kung nakita nimo imong kaugalingon, that there are some unfaithfulness sa imong kasing-kasing, ask forgiveness to the Lord. And say to Him, give me grace, Lord, to be faithful till you come. Hallelujah. Father, salamat, Lord, sa imong pulong karong buntag. Ginoo, dili man gyud kami perfect nga mga tao. Dili man gyud kami mga perfect nga mong alagad. But now, Lord, among ginaampo karon sa pagpaubos sa among kagalingon, susiha among kinabuhi. Ako no galing adunay dili pagkamatinud-anon nga mga kinaiya kanamo, Lord. Amo kini ginasurrender karong buntag. Usa mi, Lord, mukaon sa simbolo sa imong lawas ug dugo. Sa ilo kami Ginoo, ihatag ka na mo ang grasya, Lord, nga mahimo kaming takus karon sa pagdawat ni ini nga simbolo, Lord, sa imong lawas ug dugo, O God. Father, bless us together again. Salamat sa imong pulong nagpainundom ka namo. That you are our husband and we need to be faithful to you, Lord, in our relationship. Bless us together today, God.
And we thank you for everything. We give you back all the glory and honor today unto you alone. In Jesus' name. Amen and amen. Atong palakpakan atong Ginoo kabutan. Hallelujah. Akong ihatag sa atong scripture reader. Ana ba si Tiyo? Kung wala si Tiyo, ibalik nato sa atong original yidang. Let's all stand, and shall we open our Bibles to the book of 1 Corinthians chapter 11, verses 23 to 33. For I pass unto you what I received from the Lord himself. On the night when he was betrayed, the Lord Jesus took some bread and gave thanks for it. Then he broke it in pieces and said, "This is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me." In the same way, he took the cup of wine after supper, saying, "This cup is the new covenant between God and his people, an agreement confirmed with my blood. Do this in remembrance of me, as often as you drink it. For every time you eat this bread or drink this cup, you are announcing the Lord's death until he comes again. So anyone who eats this bread or drinks this cup of the Lord unworthily is guilty of sinning against the body and blood of the Lord. That is why many of you should examine yourself before eating the bread and drink the cup. For if you eat the bread or drink the cup without honoring the body of Christ, you are eating and drinking God's judgment upon yourself. That is why many of you are weak and sick, and some have even died. But if we would examine ourselves, we would not be judged by God in this way. Yet, when we are judged by the Lord, we are being disciplined so that we will not be condemned along with the world. So, my dear brothers and sisters, when you gather for the Lord's Supper, wait for each other. May God bless the reading of His Word. Hallelujah. So we will prepare the table again for our communion today. Hallelujah. We will pray for the elements of the covenant meal today before we partake. Father, we just want to thank you. Again, today we have time to celebrate, to commemorate the death of Christ. That through that death, Lord, we were saved, we were healed, and we have life today. God bless and sanctify all these elements that symbolizes your body and your blood. That everyone who will partake will be worthy, God, to partake. And Lord, that there will be miracles, healing that will happen. Oh, thank you, Lord, oh God. Today, as your servant, I will offer all these elements of the covenant meal unto you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. In Jesus' name. Amen. So we'll just come again and try to partake. Take your share, and then we will eat and drink the cup together. We just wait for one another today. Hallelujah. Kaya na kung gusto. Oh, hallelujah. Sa tuong korona mo, nalilisod sa imong ulo, ni dahili, amili
giantos mo kaluwasan kaayuhan na ang sa korona mo nanginasok sa imong ulo ni dahili ang mili mong dugo matag sa manlabot sa lawas mo kahapdos ug sakit giantos mo kaluwasan kaayuhan na ang kunkon o Diyos ikaw lang Jesus ikaw lang ang magawad sa among pagsinta o Diyos ikaw lang Jesus ikaw lang ang magawad sa among pagsinta imo ang tanang pagdaig imo ang tanang lugod ang purong-purong sa himaya o kaduganan kanimo ang tanan. Hallelujah, Lord. Just shall we raise our bread before the Lord today? Niatong gabi sa pagbudi kaniya, siya mikuha sa pan. Ug sa nakapasalamat na siya, iya kinanggipikas-pikas ug siya maingon, mao kini akong lawas nga gihatag alang kaninyo, buhata kini ninyo sa paghandom kanako. Magdungan kita sa pagkaon. Shall we raise our cups before the Lord? Sa samang paagi, human sa panihapon, iyang kuha ang kupa og siya maingon, mao kini ang kupa sa bagong pakigsaad diha sa akong dugo. Buhata kini ninyo sa matag inom ninyo ni ini sa paghandom kanako. Magduman kita sa Panginoon. O Diyos, ikaw lang, Jesus, ikaw lang, ang madawat sa among pagsimba. O Diyos, ikaw lang, Jesus, ikaw lang, ang madawat sa among pagsimba. Imo ang tanang pagdaig, imo ang tanang lubog, ang purong-purong sa himaya, kaluganan, kanimo ang tanang, imo ang tanang pagdaig, imo ang tanang lubog, ang purong-purong sa himaya, o kaluganan, kanimo ang tanang. Hallelujah, Lord. Imo ang tanan, himaya, pagpasidungog, karong buntag. Salamat, Ginoo. Ikaw nagpanalangin ka namong tanan. Huwag na imong malampuso namong covenant, mi, O Lord. Among ibalik kanimong tanang pagpasidungog, pagimaya o pagpasalamat sa ngalan ni Jesus.